Chapter 2. Biglang hinatak ni Liza ang kanyang mga kamay at binawi ang titig kay Bernard. I'm sorry, wika ni Bernard. Muling tumingin sa kanya si Liza. Pasensya na hindi ko po sinasadya na mahawakan ang iyong mga kamay, paliwanag ni Bernard. Tumanggaw si Liza at biglang tumakbo patungo sa kanyang silid. Bakit ayaw niyang magsalita? Bakit tila may tinatago ang babaeng ito? Sambit niya. Naiwan si Bernard na nagtataka sa mga kilos ni Liza. Matapos niyang kumain ay pumasok na rin siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. Marami siyang iniisip at dumagdag pa si Liza dahil hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan ang katulong. Hating gabi na ngunit hindi pa rin dinalaw ng antok si Bernard kaya naisipan niyang magpahangin sa labas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas ng kwarto. Ngunit habang naglakad siya ay may narinig siyang hagolgol mula sa silid ni Liza kaya inilapit niya ang kanyang tainga sa dingding upang kumpirmahin kung boses ba talaga ni Liza ang kanyang narinig. Si Liza nga ang umiiyak, ano kaya ang pinagdadaanan ng babaeng ta? Natitiyak kung mayroon siyang itinatago sa kanyang pagkatao, wika ni Bernard. Nawalan ng ganang magpahangin ni Bernard kaya bumalik siya sa kanyang silid upang pilitin ang sarili na makatulog. Hindi na malaya ni Bernard na mahimbing na pala ang kanyang pagtulog at ang tiktilaok ng mga manok ang gumising sa kanya. Bumangon siya at nagpunta ng banyo upang mag-shower. Pagbalik niya ay tumunog ang kanyang cellphone kaya agad niya itong dinampot. Hello. Casual niyang sagot. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin na magbakasyon ka pala? Kung hindi dahil kay Mang Kanor ay hindi ko malalaman na nasa probinsya ka pala. Saway sa kanya ng kanyang mommy. Ma, please malaki na ako, kaya ko na ang sarili ko at higit sa lahat ayaw kong pinakikialaman ako. Katwiran niya sa kanyang ina. Tandaan mo, huwag mo akong bigan sa mga plano ko. Magpahinga ka dyan. Ngunit sa ayaw at sa gusto mo pagbalik ni Mona mula sa States ay itutuloy pa rin nating ang inyong pagpapakasal, nangako na ako sa mga magulang niya at huwag na huwag mo akong ipahiya sa kanila. Ngumuso ang kanyang ina. Ma, please bigyan mo ako ng panahon na makapag-isip. Gusto ko ng tahimik na lugar at tahimik na buhay, angal niya. Okay, pagbibigyan kita ngunit sa oras na bumalik si Mona ay bumalik ka kaagad dito sa mansion. Paalala ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Bernard. Ibaba ko na itong telepono basta tandaan mo umayos ka. Dagdag ng kanyang ina. Hindi na nakipagtalo pa si Bernard. Nanghihimutok siya at nakakuyom ang kanyang kamao. Nakarinig siya ng katok sa kanyang kwarto. Good morning sir. Nakahanda na po ang iyong almusal, boses ni Rina ang kanyang narinig. Naiinis si Bernard nang marinig ang boses ni Rina. Saan kaya si Liza? Ang boses niya ang gusto kong marinig, wika ni Bernard sa kanyang isip. Hindi sumagot si Bernard ngunit lumabas siya ng kanyang silid na nakasimangot ang mukha. Dumiretso siya sa kusina at umupo sa mesa. Garlic rice, fried egg at Shanghai lumpia ang inihanda sa kanya. Nakita niya si Liza na nakatayo sa tapat ng mesa at namumugto ang mga mata nito. Ipagtimpla mo ako ng tea, utos niya kay Liza. Sa nakagawian ay hindi pa rin nagsalita si Liza at yumoko lamang ito bilang pagrespeto sa kanya. Kumunot ang noo ni Bernard. Liza halika nga dito, sabi niya sa naiinis na boses. Lumapit si Liza sa kanya. Ayokong hindi mo ako kinibuan at higit sa lahat ay ayaw kong nagtatakip ka ng mukha. Paano ba ako makikasama sa mga tao dito kung hindi ko kilala ang kasama ko sa bahay na ta? Ako ba mag-a-adjust sa inyo? Galit na sabi ni Bernard. Sir, I'm sorry for my behavior, but I'm not good at speaking Tagalog, hayag ni Liza. Ang sarap pakinggan ng mahinhin niyang boses, lalo tuloy akong nasasabik na masilayan ang mukha niya, bulong ni Bernard. But you probably understand Tagalog, don't you? Tanong ni Bernard. I can understand Tagalog but sometimes there are words that I find difficult to pronounce, paliwanag ni Liza.
Okay, I understand you. But tomorrow I don't want to see you covering your face, utos ni Bernard. Nakita ni Bernard na medyo nalungkot ang mga mata ni Liza. Ano kaya ang tinatago ng babaeng ito, baka siguro may peklat ang mukha nito, bulong niya sa kanyang isip. Okay sir. I understand, sagot ni Liza. Tumalikod na si Liza upang magtungo sa kusina para ipagtimpla ng tea si Bernard, ngunit muli siya nitong tinawag. Halika muna dito, kaway sa kanya ni Bernard. Bakit po? Tanong ni Liza. I don't care if you hide something in your face, as long as you do your job. Don't be ashamed of me because I don't criticize, ani Bernard. Tumanggaw si Liza at tumalikod na siya para ipagtimpla ng tea si Bernard. Pagkalipas ng 2 minuto ay bumalik si Liza bitbit ang isang tasang tea. After I finish breakfast, I want to go to the beach. So join me there, and take Rina with you, pagpapalam niya kay Liza. Alright, sir. I'll just prepare what you need there, sambit ni Liza. Okay. You need to finish the preparation in an hour, utos ni Bernard. Okay, sir. I got it, sagot ni Liza. Mabilis na pinuntahan ni Liza si Rina upang ipaalam ang utos ng kanilang amo. Rina, what else does sir need at the resort? Tanong ni Liza habang tinutupi ang mga damit ni Bernard. Naku Miss Liza, huwag ka nang mag-abala pa, ako na ang bahala sa lahat, tugon ni Rina. Maraming salamat po, sagot ni Liza. Mas mabuti pa ay magpalit ka na lang ng damit at ako na maghahanda sa lahat ng kakailanganin ni Sir Bernard, sabi ni Rina habang nginitian si Liza. Mabilis na pumunta ng silid si Liza upang palitan ang kanyang damit at sa nakasanayan ay muli niyang tinakpan ng puting tela ang kanyang buhok at mukha at tanging mga mata lamang niya ang masilayan ng mga tao. Nakarinig ng mga yapak si Liza na patungo sa kanyang silid kaya nagmamadali siyang nag-ayos. Maybe it's Rina, aniya sa mahinang boses. Miss Liza, halika na bumaba na tayo, baka maunahan pa tayo ni Sir Bernard. Masaya silang nagkwentuhan habang naghihintay sa kanilang boss. Ilang minuto pa ay lumabas si Bernard. Natulala si Liza habang pinagmasdan si Bernard. Oh my gosh. His body is elegant and muscular and his good looks are even more obvious, ani Liza sa pananahimik na tono. Napansin ni Bernard na tinitigan siya ni Liza kaya hindi niya maiwasang kiligin. Ano ba tong nararamdaman ko, bakit masaya ako sa tuwing nahuli ko siyang nakatitig sa akin, aniya sa kanyang isip. Binasag ni Rina ang katahimikan. Sir Bernard, alis na tayo. Mungkahi ni Rina habang bitbit ang kanilang mga gamit. Si Liza naman ay may dalang Tupperware na may lamang pagkain para sa kanilang tanghalian. Okay, let's go, saad ni Bernard sa masayahing boses. Masaya si Bernard at inaamin niyang nababawasan ang kanyang stress nang siya ay magbakasyon. Nakarating na sila sa dalampasigan at napakalamig ng simoy ng hangin. Masaya si Liza at aminado siyang nababawasan ang kirot sa kanyang puso. Pasulyap-sulyap si Bernard sa kanyang ngunit habang naglalakad sila ay umihip ang malakas na hangin at ang telang panakip niya sa kanyang mukha ay natangay ng hangin. Help! Sigaw ni Liza. Imbes na tumulong ay natigilan si Bernard nang mapagmasdan ang mukha ni Liza. Sobrang ganda niya. Bagay sa kanya ang blonde wavy niyang buhok at para siyang diwata, ani Bernard.